Hello and good day. So today I will explain paano nyo gagawin yung recorded project. So mabilis lang naman yon, almost less than 10 minutes nga ang pag-record nyo. And dapat dito sa image, yung nakalagay dyan sa image ko here, dapat ang ilalagay nyo dyan is the sabay nung video recording na kayo mismo dapat yung gumagawa. Kasi for example is manghihiram kayo, kailangan yung nakalagay dyan sa my picture is yung video nyo while doing the project. Habang ginagawa nyo yung project, kailangan nandyan kayo and ini-explain nyo kung ano yung step by step na ginagawa nyo sa project natin. So, ganito yung sistema. So, sa workbench, here sa workbench is kukunin natin yung steady state thermal. Just click and click drag. Then, ilagay natin siya dito. Ayan, click drag. And then, lalabas na to ang steady state thermal na toolbox natin. So, sa engineering data, kung hindi pa napapalitan, palitan na lang ng structural steel yung data natin. And then, pagdating sa geometry, we will import, ayan, we will import geometry in which naka.iges file. So, ako kasi is gumawa ako ng 3D model sa Fusion 360. Ayan, so dito ako gumawa ng 3D model. So, ayan. So, yung ginawa ko is pipe. Ginawa ko is multiple layered pipe. May tatlong layer yan ng pipe. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. So, 3 layers. So, sa inyo is wall lang. Wall lang ang ipapagawa ko sa inyo and may instruction later. So, after nyo na makuha to, you will import yung mga file nyo. Okay? I-export nyo siya as .igs or .iges file. Ayan. Ito yung file type na i-importan nyo yan. Okay? Or i-exportan nyo yan. Export nyo siya. And then, paka-export natin nun, balik tayo sa workbench, is i-import natin siya dito. Import geometry, yung in-import natin na .iges. Okay? So, mag-check na yan. Once na mag-check na yan, okay na yung geometry natin. Punta tayo sa model. Double-click the model. Okay, lalabas dyan is dun tayo sa model nung workbench. So, hintayin lang natin konti to load kasi mag-open yan ng another application. Bubukas yan ng another application para dun sa model natin. So, antayin natin na mag-open yung application. So, once na mag-load na yan, magiging parang kidlat-kidlat yan. So, meaning, no need to update kasi magre-redirect kayo niyan sa another application which is yung mechanical model natin. So, yung mechanical model, ANSYS mechanical, so, dito kayo sa interface na to, ng model na to. Yan, dito kayo sa interface ng model na yan. So, kanina, yung in-import natin na geometry is nandito na siya. And kung papansinin nyo sa project, yung name, palitan nyo na lang yung name. Okay, papalitan nyo yung name ng project. Okay, so and then sa geometry and materials, so structural steel ang gagamitin nyo. So, add nyo na lang yung structural steel dun sa mga material. And then, ayan nyo na yan, yung mesh. The mesh is yung sizing, is dadagdagan nyo yung sizing niya into fine mesh. Ayan. So, fine dapat yung mesh dyan. And then, sa steady state thermal, i-right click nyo yan and then mag-insert kayo ng temperature. So, sa inyo, yung sa side na to, sa example, dyan sa geometry na yan, mag-insert ako ng 25 degrees Celsius na temperature and another temperature. Mag-insert ako ng another temperature sa kabilang face naman, sa labas na face. Sa example, 500 degrees Celsius yung nasa face na yan. Then, sa solution, okay, yung mesh, pwedeng i-solve nyo muna para makita nyo yung meshing dito. Ayan. Para makita nyo yung pagka-mesh niya. Pag sinolve siya. Basta pag nag-check, okay na yan.
Tayin natin na matapos itong pagme-mesh niya. Ayan. So, kailangan may ma-generate kayong ganyan na mesh doon sa model nyo or doon sa ginagawa nyo na wall. Then, ayan na, dalawang temperature mag-a-add. And then, sa solution, you will insert total temperature, also the total heat flux. Ayan, yung dalawang yan. And then, isolve nyo lang. So, makikita nyo naman yan, pag nag-error, magkakaroon ng error doon. So, pag wala, ganito yung magiging itsura ng total heat flux. And the temperature is ganito yung itsura. So, ang need nyo na makuha is yung temperature dito sa in-between. Yan. Yan, sa part na yan. So, this time, yung temperature dyan is 77.778 yung naan dito. Yan. So, yan ang simple. Simple lang naman yung paggamit ng ANSYS. Madali-dali lang naman. And then, you will print preview temperature. Ayan. So, yung subject, palitan, i-transfer, author, pangalan nyo. Okay, tapos yung date, makikita naman yan dyan. Okay, so yan. Also, the total heat flux. Ayan. So, you will, ano nyo to, sisave nyo to as PDF and the report view, save nyo rin to as PDF and then kasama to sa isa-submit nyo. Now, the recorded discussion na kailangan nyong gawin should be uploaded in YouTube. So, YouTube siya i-upload para link na lang ang titingnan ko. So, kailangan merong kaakibat na YouTube link yung gagawin nyo na project. So, para makita ko, and dapat sa YouTube link na ginawa nyo, yung nakalagay dito sa face ko, dapat yung video recording nyo yan. Kailangan yung mukha nyo yung nakikita dyan. And naka-video dapat yan para makita ko na nagsasalita kayo and gumagalaw kayo. So, yan ang ilalagay natin sa final project po ninyo. Okay, so paano nga ba yung paggawa or ano nga ba yung specifications na kailangan nyo? Okay, so ano nga ba yung specifications na kailangan sa paggawa nyo? So, di ba sabi ko yung gagawin nyo na lang is wall. Okay, so wall. Gawa muna ako ng wall. Ayan, parang ganyan. Ganyan na wall. So, three-dimensional yan, syempre. And wall na lang. Yan. Yung wall na yan, isahatiin nyo dito. Sa gitna. So, lagyan natin ng variable x dito. Then, ito is, ayan, yung variable x. Na yung haba nito, from here up to here, sige, variable x na to. Variable x. And then, yung nandito is, yung haba naman nito is variable y. So, yung taas niya is 1 meter. Tapos, yung nandito is also 1 meter. Now, yung variable x, the variable x, nakadepende sa number nyo sa attendance. So, di ba may number kayo sa attendance? Say example, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. 10, 11, 12, 13. Ayan, ganyan. Yan. So, yung nasa ones, di ba, meron tayong tens digit and ones digit. Okay? So, kukunin nyo muna yung nasa tens digit. Sa tens digit, kung nag-fall kayo under 1 to 10, x nyo is equal to 1 meter. 11 to 20, x is equals to 1.5 meter. Ito, x is equals to 1.5 meter. And so on and so forth. 21 to 30, x is equals to 2 meter. 31 to 40, x is equals to 2.5 meter. And 41 to 50, x is equals to 3 meter. So, yung temperature na ididikit nyo sa side na to, 500 degrees Celsius. Tapos sa side na to, 25 degrees Celsius.
So, yan yung ilalagay nyo dito sa X. Okay? So, for example, you are number 15. Okay? You are number 15. So, di ba yung 1 is under ka ng 11 to 20. Therefore, X mo is 1.5 meter. Now, para makuha yung Y, yung nasa ones digit, that is equivalent to 10%. So, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. So, 50% of 1.5, 50 times 1.5 or 50%. So, di ba that is equal to 7 ay, mali. Point, kalahati ng 1.5 is 0.75 meter. Therefore, ito pala is 0.75 meter, yung kahabaan niyan. So, 0.75 meter yung naandito mo. Now, if your number falls under 0 ending in 0, halimbawa ito 20. So, 20, therefore 1.5 meter ka. Okay, so yung ilalagay mo dito is only equivalent to 5%. Kasi di ba ito tag 10, 20, 30. So, pag nag-fall ka under 0, 5% lang nito. So, 1.5 times 5%. Yun yung naandito sa Y mo na naandito. Ganyan kakapal. And then, kukunin nyo yung temperature dito. Yan, yung temperature dyan. And then, kailangan ma-compute nyo siya manually. Madali na lang naman na yan. Yung K is makikita nyo dun sa ANSYS. Okay, yung K makikita nyo sa ANSYS, property nung material na inilagay natin. So, no need for the calculations na ito. Itong mga to, no need for this table. Yung manual na lang na calculation ng temperature ang ipapakita nyo. Okay? So, and then, report preview, print preview nung temperature and total heat flux. Yun lang yung kailangan. And then, sasubmit siya sa Google Classroom. Yung recorded should be uploaded sa YouTube and i-ano nyo na lang, unlisted, tapos yung link is ipipaste nyo rin siya dun sa ating Google Classroom, or dun sa Google Form na ipapasubmit ko. Okay? So, thank you and have a good day. Madali lang naman yung video. Tingnan nyo nga to, 10 minutes lang. Or almost 8 minutes lang yung paggawa nyo nung ANSYS.